When Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God," He doesn't mean na hindi na mahalaga ang physical na bread or natural na pagkain. Of course, kailangan po natin kumain para tayo ay mag-survive. But what He is implying is that there is more to life than just fulfilling our physical needs. Ito pong verse na ito sa Matthew 4:4 ay hango doon sa Deuteronomy 8:3 that is very familiar sa Israelite community noong sila po ay nasa journey doon sa wilderness patungo sa Promised Land. It is a reminder for them that it's not just the manna or yung bread ng mga panahon na yon that kept them alive, but actually it is the Word of God who produced that bread or that manna. It is the Word of God that led them, that guided them, that protected them, and provided for them every step of the way. Kaya naman sa atin din pong mga journey, mga kapatid, it is a reminder for us din na hindi lang tayo nabubuhay para sa physical bread or para sa mga material na bagay sa mundong ibabaw na ito. Hindi lang tayo nabubuhay para kumita ng pera, pambili ng pagkain, bibili ng pagkain, para may lakas, para kumita na naman ng pera, kikita na naman ng pera, para may pera tayo, pambili ng pagkain, kakain tayo para may lakas, para kumita na naman ng pera, and the cycle goes on. No, hindi po, mga kapatid. Remember, ito po yung temptation ng devil kay Jesus nung mga during his 40-day fasting, and that temptation is just as true to us sa panahon po natin ngayon, and we have a choice to make. Tayo po ba ay mabubuhay lang para sa mga physical or material na bagay lang sa mundong babaw na ito, or we're going to live for something more?